Wasak-wasak everyone sa lahat ng aking kawasak-wasak dyan. And magandang buhay, Madina. Ayan, sa nagtatanong kung ano bang bank account ang aking ginamit dahil nandito ako sa abroad, no? Ano bang ginamit ko sa aking FB page at sa aking YouTube channel? So, alin sa dalawa ang aking ginamit? Ang BDO Kababayan 7 o ang aking salary card? So, pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, intro, ipasok mo na yan. Once again, assalamualaikum, jamian mabarakato sa lahat ng aking kawasak-wasak dyan na. Ayan na, sa nagtatanong kung ano ba talaga ang ginamit kong bank account sa aking YouTube channel and sa aking FB page. Yes, dalawa ang aking card. Marami akong card dito. Ang tanong, may laman. So, ayan. Wait lang guys. Tatakpan natin ang aking name. Dalawa ang aking ATM card. Ang BDO Kababayan Savings at ang aking salary card. So, pag-uusapan natin ngayon kung alin ang sa dalawa ang ginamit ko sa aking FB page at sa aking YouTube channel. So, ayan. Bago tayo magsimula mag-explain, maraming hindi naniniwala dito. Pero masasabi ko sa inyo sa lahat ng aking kapwa OFW dyan, trusted ko na po ang BDO Kababayan Savings. Bakit nasa akin ang passbook niya? Hindi na ako nagtitiwala kanino man. Kaya dinala ko at dito na rin ako nag-i-inquire. No? Yes, dito na ako nag-i-inquire. Dahil ang BDO Kababayan Savings ay Mastercard. Mastercard po siya guys. Nakikita nyo yan. Pag makita nyo na merong Mastercard ang inyong ATM ay maka-withdraw po kayo any country. Once na merong Mastercard. Napakamura lang to guys. Alis tayo ng Pilipinas, 100 lang. Yes, share ko sa inyo. So, first time kong ginamit ito ay nasa Kuwait ako. Nag-abroad ba ako 2011? Yes, 2011 ko po ginamit ang BDO Kababayan Savings. Tatakpan ko lang yung name ko. Ayan na, 2011, nag-abroad ako sa Kuwait. 5 years ako doon guys. Nakaka-withdraw po dito. Nakalimutan ko, para sa inyong kalaman, no? Nakalimutan ko ang PIN code nito, no? Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas last year, nag-open ako uli. Ito yung old, ito yung bago. Ay, maila yung name ko. Ito yung bago, ito yung old, ito yung nasa Kuwait ako. Ito yung bago, no? Noong nag-open ako ng bago, na-detect na meron akong isa. Nandito pa rin po ang laman nito. No? Nung inopen. Yes, gusto ko lang i-explain sa inyo, no? Kasi marami akong nakikita na kapwa natin OFW na na-scam daw sa kanilang BDO account. Ganito po kasi yan, guys. Ito, nakalimutan ko ang password, no? Kaya, nag-open ako uli nung umuwi ako ng Pilipinas. Ito na ang itsura ng BDO Kababayan Savings New. Ito na po. Ito yung old. Malaki yung BDO niya. Ito yung old. Pero Mastercard pa rin siya. Ayan, meron siyang mga sasakyan dyan. Mali mo, makabili ako ng sasakyan. Sana all. So, yun na nga, explain ko sa inyo. Nung nasa Kuwait ako, nakalimutan ko ang password nito. Nung nag-open ako nito, sinabi nung cashier, ma'am, pwede mong i-withdraw ito, yung balance mo dito. Pero doon ka pupunta kung saan ka nag-open nito. No? So, nakuha ko pa rin po yung laman nito. Pinunta ko dito. Now, dito na tayo.
So, trusted ko na po ang BDO Kababayan 7. So, ito ang ginamit ko sa lahat ng account ko. Sa YouTube, sa FB. So, ito na ang aking ginamit. Yung TIN number ko ay pinagawa ko sa Pilipinas, no? Nag-send lang ako ng passport ko and of course, money sa taong pinagkakatiwalaan ko. Trusted po ang BDO Kababayan. Ako po ang magpapatunay niyan. Nakaka-withdraw po dito sa Saudi. Hindi po natin pwedeng gamitin ang ating salary card sa ating pay account, sa ating YouTube channel, and sa ating FB page. Dahil ang nakakalagay lang dito ay ang ating sahod, yung salary card natin. Kaya nga salary card kasi yun lang. No? May mga utang sa akin dito sa Saudi. So sabi ko, dito muna lang ihulog. No? Wag dito. So yun guys, trusted ko po ang BDO Kababayan 7. Hindi po mawawala ang inyong pera dito kung ipapasok nyo. Ngayon, explain ko sa inyo yung passbook at saka yung alright. Pag kayo ay nag-open ng BDO Kababayan Savings, kailangan po hulugan nyo. Hulugan nyo po ng pwedeng 1 month, pwedeng 5 months, bago kayo maghulog. Kasi once na hindi nyo to nahulugan, simula nang nag-open kayo, magko-close po yan. No? So, kailangan i-update nyo rin. No? So, kahit hindi naka-update yung passbook mo, pwede po kayong mag-inquire dito sa Saudi. Yes. Kung makalabas ako, i-explain ko lang sa inyo, ipakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw. Ayan. Basta, kailangan nyo lang siyang hulugan. No? Hulugan nyo. Pagkalis mo ng Pilipinas, syempre, per sahod mo, ipapadala mo sa pamilya mo. So, magtira ka lang, ihulog mo lang dito. No? Ihulog mo lang dito. Napakamura lang po nito. 100 pesos. Makaka-open account ka na. And makukuha mo rin sa araw na yun. 1 day processing po to. Basta meron kang passport, meron kang kontrata, may valid ID ka. Yes, kasi ang kailangan dito is kontrata mo, passport mo, valid ID mo, no? Ang ginagamit kong valid ID, guys, is ang aking, voters ID ko siya eh. Nasaan ang aking voters ID? Ayan, ang aking ginagamit na, guys, is voters ID ko. Lagi ko tong ginagamit. Nasa akin pa rin ang ID ko sa USM. Yes, shout out my alma mater. Ang aking voters ID, ito lang ang aking ginagamit. And my old, postal ID. Ayan, yan. Ito talagang ginagamit ko madalas, guys. Ang aking passport and ang aking voters ID. So, yun lang. Maka-open account na kayo, no? Kaya, kayong mga kapwa ko OFW, especially yung may asawa sa Pilipinas, magtira po kayo para sa inyong sarili. Huwag nyong ihulog lahat ng pera nyo sa inyong asawa. No? Ayan. It's better mag-open account kayo. No matter what happen, may pera kayo na sa inyo. Savings nyo para sa sarili nyo. Yung mga kapwa ko naman, mga kababayan na mga dalaga, no? Magtira kayo para sa sarili nyo. No? Huwag kayong makatulad kayo kay Pahad na mahal ang sobra. So, may ito rin ba, guys? And, huwag kayong matakot dito. Dahil trusted ko na po to. 2011. Trusted ko to. Mula Kuwait, Dammam, and Medina. Ngayon, dalawa na ang aking card. Ang tanong, may laman ba? Thank you for watching, guys. And please don't skip the ads sa lahat ng aking mga video. Ayan, salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking video. Ayan, thank you so much to all my basher, to my silent viewers, and of course, sa lahat ng aking kawasak
po.